yung pera na hawak mo, gawin mo, pero kung hindi mo naman kailangan, okay na yung hulugan mo na lang. Antayin mo na lang na matapos ito or na okay na financially na stable ka na ulit. Kasi minsan ginagamit Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So, andito na naman tayo. Nag-upload na naman tayo ng panibagong video about sa GGives. Alam niyo namang hindi tayo gumagawa ng video na hindi natin nakakita ng mga katanungan na yan. Ayan, so yung topic natin ngayon is all about GGives tungkol dito sa picture na yan. Ayan! So, kung mapapansin nyo, meron yung 1972 na credit or available credit limit. Pero hindi niya magamit. Dahil ang minimum spend niya is 2,000 pesos. So, ang ibig sabihin ng minimum spend ay ito yung maaari mong gamitin sa pinakamababa. So, ibig sabihin, magagamit mo lang ang GGives mo kapag ang binili mong item or ang gagastusin mo ay 2,000 and above. So, hindi pwedeng bumaba. So, ibig sabihin, itong 1972 ay hindi na magagamit since 2,000 yung minimum spend. So, paano nga ba ito magagamit or paano natin ito makukuha sa ating mga GGives? So, lagi kong sinasuggest sa mga nagtatanong, sa mga clients natin na ang gawin lang natin dyan is, kung mapapansin nyo, meron ka dyang dalawang loan. Itong dalawang loan na to ay yan yung paggamit niya sa kanyang GGives. So, unang-una kasi, siguro ang nangyari dito ay may offer siya na 3,000 pesos. And ginamit niya yung 3,000 pesos, let's say, sa pag-grocery. Then, nung nagamit niya yung 3,000 pesos, o di, siguro, let's say, December siya inopera ng 3,000, nabayaran na ng December, nabayaran na niya ng January. Then ngayon, nabayaran niya ng January, nabayaran niya ng February. So ngayon, doon sa unang ginamit niya na 3,000 pesos, sa 6 na buwan na hulugan niya, makikita nyo naman dyan sa screenshot, dalawang buwan na yung nabayaran niya. So 2 of 6 na yung nabayaran niya. So para maging available ulit itong 1972 na nandyan sa taas, kailangan bayaran niya ng lahat yung utang niya, yung first loan na ginamit niya, which is yung 3,000 pesos. Kasi ang nangyari kasi dito, nagkaroon ulit siya ng offer na 6,000 pesos, then ginamit niya yung 4,000, kaya may natirang 1972. 4,000 plus rather, kaya may natirang 1972. So ang mangyayari dyan is kailangan mong niyang bayaran yung 2 of 6 na first loan niya para mag-refresh itong loan na to at pumunta kay 1972. And once na nabayaran ito, itong 2 of 6, which is itong magkano ba ito? Tingnan natin kung magkano ha. Itong 694.70. So, apat pa yung babayaran niya. 694 times 4. Yan yung babayaran niya. Lahat ng balance na yan, simula ng binayad mo nung una, yung credit limit ay babalik sa taas or pupunta ulit sa iyong credit limit. So, ayan yung statistic or yan yung analytics ngayon. Nax analytics. Ayan yung kay GGives ngayon, which is kapag natapos mo yung isang loan, eto sigurado to na pupunta doon sa available balance mo. Kasi meron ka pa namang isang loan, kaya pupunta siya doon. So, ang magiging available balance nito ay ang nasa taas ay 4,972.55, which is pwede mo na siyang magamit kasi lampas na siya ng 2,000 pesos. So, di ba? Ganun lang siya kadali. And lagi ko lang na pinapaalala na kapag ganito yung mga scenario, ganito yung case, kung wala ka namang paggagamitan, wag mo na lang pilitin or wag mo na lang kuhain kasi or baka mamaya kasi natatempt ka lang na gusto mong kunin kasi meron. Wag mo na lang kuhain kung hindi mo naman kailangan kasi unang-una, kaya ka nga nag-installment kasi gusto mo, hindi mo ramdam yung pagbabayad. Pangalawa, magbabayad ka agad dyan ng interest. Though meron tong mga payback. Once na nagbayad ka ng advance, may mga babalik sa yung mga interest, which is itong 4 na to. Yung 4 months na interest is babalik sa'yo at the first month na nagbayad ka, after na magbayad ka. Maganda rin naman yung ganon. Pero kung kinakailangan mo ng pera, ganyan, so kung hindi naman aabot yung pera na hawak mo, gawin mo. Pero kung hindi mo naman kailangan, okay na yung hulugan mo na lang. Antayin mo na lang na matapos ito or na okay na financially na stable ka na ulit. Kasi minsan ginagamit lang natin yung mga ganitong loan is kapag kailangan lang talaga natin, kapag nagkaroon ng emergency, di ba? Oh, yun lang yung topic natin ngayon. So, tinuruan ko lang kayo kung paano magamit yung ating minimum spend. Paano sir kung wala naman akong mabilis na babayaran or malaki pa yung babayaran ko para magamit ko yung natitira kong ganyan. Ayun nga yung sinasabi ko. It is the installment kung kaya mo ba or hindi. Kasi kung babayaran mo agad, mababawasan talaga yung pera mo. Tapos, ang gagawin mo, papatrade mo sa amin, dahil nga. Kaya naman, ibibili mo na sa grocery, pambili mo na ng yung yung ipangbabayad mo ng buo. Kung hindi mo kailangan na. So, i-estimate nyo rin
kung kailangan pa ba or kung lalampas ba. Kunyari, baka naman mamaya binayaran nyo lahat tapos ang gagawin nyo, ipapatrain nyo, tapos ang mangyayari is mas maliit pa pala yung makukuha nyo kaysa sa binayaran nyo. Doon parang lugi na kayo. So, ganon. I-compute nyo din kung tama ba yung mangyayari, kung may makukuha pa ba, and kung magiging benefited ba to sa gagawin ninyo. Kasi kung hindi naman siya beneficial sa inyo or hindi naman siya magiging okay, huwag nyo na lang gawin. Antayin nyo na lang matapos yung installment and antayin nyo na lang na magka-offer kayo. Okay? So, ganon lang. And sa mga naghahanap ng ating mga G-Gibbs Convert, nandito ang Al Montero Tutorial, kami po ay tumutulong. At the same time, hindi po ito free and may bayad po ito dahil hindi ko naman masyadong kailangan ng explain dahil yung iba naman is aware naman na even us is malaki din yung binabayaran or nagiging interest kung paano namin hinahanda yung mga bills namin. So, hindi na namin ipapaintindi and kung hindi po natin kaya, so just na lang, pag-isipang mabuti and kung kaya naman, why not, di ba? Hindi naman tayo namimilit and hindi naman sa pilitan, uy, kailangan niya, ganun, di ba? Ayan, so hanggang dito na lang po yung video na to and sana po ay may natutunan kayo kahit kukonti. Ayan, maraming salamat. Once again, mahal naman tayo dito sa Al Montero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye.